Ang pagsaksi ay napakahalagang bagay sa atin dahil kapag walang saksi, wala tayong maituturing na katotohanan, lalo na kung totoo ang sinasabi ng isang tao. Kaya sa pamantayan ng ebidensya sa korte, kinakailangan may magpatotoo para ma-establish ang guilt o hindi guilt na tao na nasasakdal. At ito ang sinasabi ngayon mga kapatid ni Jesus, na ang mga tao ay naghahanap ng patotoo tungkol kay Jesus dahil hindi nila matanggap si Jesus na siya'y galing at siya'y anak ng Diyos. Pero inisa-isa ng Panginoon kung bakit dapat siya ang paniwalaan. Una niyang binanggit si Juan Bautista dahil ang totoo talaga, naging popular si Juan Bautista. Mahaba ang linya ng mga nagpapabinyag sa kanya dahil ang mga tao ay parang nakakita ng isang bagong bukang liwayway at liwanag kay Juan. At naniwala sila, nag-ayuno, nagnanangin at sila'y nagpabinyag. Pero sabi niya, mas higit pa ang patotoo na meron ako kay Juan. Dahil walang taong nakagawa na mga ginawa kong mga himala. At yan ang patotoo ko na hindi mapabubulaanan at walang makapapantay. At hindi pa rin ninyo ako pinapaniwalaan, ako'y galing sa Ama. Kung babalikan naman natin ang Biblia, si Moises at ang kanyang mga sinulat ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kaya kung hindi nyo paniniwalaan ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang mga sinulat ni Moises, paano naman ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko, ang aking salita mismo? Dahil walang puwang ang salita sa inyong puso, sumbat ng Panginoon. Mahalaga mga kapatid sa ating panahon na makapagpatotoo tayo. Dalawang klase kasi ang patotoo na binabanggit ni Jesus. Pagpapatotoo na ang hanap ay maparangalan ang tao. Tulad halimbawa, maghahanap tayo ng mga pamantayan upang ang taong ito'y bigyan ng mataas na karangalan sa akademya, sa eskwelahan, sa trabaho, sa pagiging atleta. Dapat may mga ebidensya na sumusukat sa katotohanan ng kanyang kakayahang gawin. At kapag nabigyan siya ng parangal, medalya, citation, natutuwa siya dahil kumbagay marami siyang na-achieve sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, hindi naman ganyan ang hinahanap kong patotoo o anumang patotoo ng tao. Ang hinahanap ko ay ang patotoo ng Diyos. Kung sasabihin ba natin kay Jesus na, Jesus, palagay ko'y bagay kang maging gobernador sapagkat napakatapang mo, wala kang pinangingimihan upang puksain ang matinding kaaway na Roma. Ito ba ay tatanggapin ni Jesus? Hindi, sapagkat hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang nagmumula sa Diyos, sa Ama, yun ang Kanyang patututuhanan. I-reject niya ang anumang bagay na hindi tama at hindi totoo ayon sa kalooban ng Diyos. At karaniwan nga tayong mga tao ay naghahanap palagi ng patotoo ng kapwa-tao upang maparangalan tayo. Pero sabi ni Jesus, hindi naman parangal ng tao ang hinahanap ko. Ang karangalan ng Ama palagi ang hinahanap ko. Kaya lahat ng ginagawa ko ay patungkol sa pagpaparangal sa aking Ama.
Yan ang sinasabi ni Jesus. At kung totoo din yan sa ating buhay, hahanapin natin ay kung ano ang nakalulugod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin hahanapin ang ating sariling parangal. Lalo't hindi tayo masasaktan kapag di tayo napapansin sa mga achievements natin. Dahil ang dali-dali nating magselos, sinasabi natin, ako na nga ang gumawa ng lahat, hindi man lamang na-appreciate. Ako ang nasa likod ng tagumpay ng mga nangyaring yan. Hindi tayo makontento na magtrabaho sa background lamang. Gusto natin ay palaging nasa sentro at pinapalakpakan. Kaya nakuha mo na ang parangal na para sa Diyos. Dahil pinalakpakan ka na ng tao, wala ka nang hihintayin pang gantimpala. Kaya yung pagtatrabaho ng lihim, paggawa ng mabuti ng lihim, lahat ng bagay na ginagawa natin ang ama lamang ang nakakikita, doon tayo makatatanggap ng totoong parangal mula sa Diyos dahil yun ang kanyang kalooban. Ito ang naisiparating ng Panginoon sa mga tao na nakikinig sa Kanya. Kailanman na hindi niya hinangad ang parangal ng tao dahil kalooban lamang ng Ama ang pinakamahalaga sa Kanya na gampanan at gawin upang maparangalan ng Diyos. At siya na rin dahil ang karangalan ng Ama ay karangalan ng Anak. Pagpasalamat tayo mga kapatid sa patuloy na pagpapaalala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na ngayon ay ibinibigay sa atin sa araw na ito. Hanapin natin ang karangalan ng Diyos sa lahat ng ating ginagampanan sa araw-araw.